Naglalakbay ang isang maportabo sa kahabaan ng Ilog Pasig galing Maynila at patungong Laguna. Guys, ang Ilog Pasig, ang daming malulungkot at masasayang mga alamat na halos lahat ay alam ko. Pero maaari ko lamang ikwento sa inyo ang masasaya at gusto kong kalimutan ang mga malulungkot. Mukhang meron kang nais ipaliwanag sa salitang malungkot, Kapitan. Ano ba ang nangyari? Matalas ang iyong pandinig. Sa totoo lang, pag naririnig ko ang pangalan ng ilog, naalala ko kaagad ang kwento ni Juan Crisostomo Ibarra. Ibarra, para narinig ko na ang pangalan na yan. Ano nga ba ang nangyari sa kanya? Alam nyo ba? Senyor Simon, ikay namumutla. Itong paglalakbay na ito ay medyo mahirap sa katulad mo. Ayos lang ako, Padre Florentino. Huwag na natin pag-usapan ang hirap ng paglalakbay. Pakinggan na lang natin ang kwento ni Ibarra. Si Ibarra ay anak ni Rafael Ibarra na nag-aral sa Europe at bumalik, at sa kanyang pagbalik ay nalaman ang pagkalisan ng kanyang ama. Tumingin kayo doon sa dako. Roon. Ayon sa kwento, habang siya ay tinutugis ng mga kawal, ito ay tumalon sa ilog at pinuulanan ng bala. Ang tubig ay naging kulay dugo, hudyat ng pagkamatay ng binata. Ano ang nangyari kay Maria Clara? Nagpakasal siya kay Linares? Lumipas na ang 13 taon at iyon lamang ang nalalaman ko, habang namatay na lamang si Ibarra sa ilog na ito. Pari ko tupusin ang kwento. Kaibigan ko ang nag-ampon ka Maria Clara at sa kanya ko nalaman ang buong kwento. Kung talagang mahal mo ako, tulad ng sinasabi mo, hindi mo kayang magpakasal kay Linares. Sapagkat hindi ko siya mahal at hindi ko siya mamahalin. Maria Clara, gusto mong magpakasal ka kay Linares para sa iyong kinabukasan. Ito ang dapat mong malaman, Padre Damaso. Kaya namin nagpasan ni Ibarra ang lahat ng problema basta't magkasama kami. Ngunit ngayon, wala na siya, patay na siya. Ano ang maaari kong gawin? Hindi ko naman siya kayang buhayin muli. Hindi nga, pero pwede mo ang tulungan makalimutan siya sa pagpasok sa akin sa kumbento. Hindi ako papayag na ikaw ay maging isang madre. Nga pala, anong sabi ng iyong tiyong si Padre Florentino sa inyo, Paulita? Hindi naman siya. Sa totoo lang, parating niya nga akong sinasabihan tungkol sa kasal. Talaga ba? Oo, hindi maaaring mawala sa akin ang aking pinakamamahal. Senyor Simon. Sagani, ito pala si Senyor Simon, ang mga lahas. Huwag mo sanang dibdibin ni Sagani. Totoo ba na ang iyong probinsya ay hindi man lang makabili ng alahas sa akin? Hindi kami bumibili ng mga bagay na hindi kailangan sa aming buhay. Yun ang dahilan. Totoo ba? Siya, aalis na ako. Sagani, ayaw mo ba sa kanya? Hindi naman masilyo. Ngunit kapag nakikita ko siya, mabigat ang aking pakiramdam. Dapat tayong himay sa kanya. Isa siyang malakas na tao. Siya ang kanang kamay ng mineral. Talaga? Oo, iyan ang sabi ng kanyang mga kaibigan at kaaway. Nakita kaya niya si Kapitan Tiago? Oo, si Kapitan Tiago nga ang kanyang kasama sa pagdating. Kaya nga siya pinaghihinalaan. Hindi ako papayag na magpapalila ka. Ayoko din, Lolo. Ito na lang ang tanging paraan upang makabayad tayo kay Tata. Bakit hindi mo lang ibenta ang locket na binibigay sa iyo ni Basilio? Hindi ko kayang gawin yon. Magpapaalipin na lang ako kasi ibigay ang lakat na ito. Habag-habag ang buhay ng aking anak na si Carlos. At ngayon naman, Jolie, gusto mo magpaalipin kay Manang Petra para lang magpatubos sa iyong ama. O aking ingko, huwag mong masyadong damdamin. Ang aking ginagawa lamang ay para lamang sa kapakanan ng aking ama. Isa kang napakabuting anak ako. Diyan ka lang sa kinatatuyan mo kung ayaw mong mamatay. Kung naalala mo, dito rin tayo nagkita noon. Dito? Kilala mo ako? Lahat ng tao ay naniniwala na patay ka na, Crisostomo Ibarra. Ang iyong natuklasan ngayon, Basilio, ay dapat maging lihim lang. Wala akong balak na ipagkanulo ka, senyor. Ang iyong lihim ay hindi makakalam ni naman. Inaasahan kong gagawin mo yan dahil parehas tayong may tutol sa lipunan. Ang iyong ina at mga kapatid ay namatay dahil sa kasamaan ng mga Espanya. Ika'y nag-iisa lamang. Ang gobyerno ay napakalakas. Paano mo magagawa ang iyong pagiganti? Naglakbay ako upang magpayaman. Sa aking paglalakbay, nakita ko ang kanilang karangian at pang-aabuso. Sa kanilang pang-aabuso, nakisama ako. Bakit?
Magagamit ko ito. At sa pagdating ng araw, maasahan ko ba ang tulong mo? Napakagandang pribilehong iyon. Ngunit tatanggihan ko muna. Dahil hindi ako isang politiko. Nais ko lamang pong maging manggagamot. At iyon lang ang aking gagampanan. Bago ka manggamot ng mayayaman, gamutin mo muna ang bayan. Matagal na silang patay. Bakit? Kung sasama ko sa inyo, mabubuhay ba sila? Hayaan mo na lang ba ang iyong bayan? Ikaw ang dahilan kung bakit ako nag-aaral ng mabuti. Naniniwala akong sa katarungan ay makakawala ang bayan. Ang katarungan ay makakamit sa isang madugong labanan. Tayo magkaiba ng pananaw, senyor. Ika'y may karapatang mamili ng desisyon, Basilio. Si Kabesang Tales ay nakalaya mula sa pagkakabilanggo nang dahil sa salaping na likom ni Huli. Kinabukasan ay dumating si Simon sa kanilang tahanan, dala ang iba't ibang alahas na nais ibenta. Ang aking bahay ay bukas para sa inyong Senyor Simon. Maraming salamat, Kabisang Tales. Aking plano ay magpatuloy papuntang San Diego. Sa tingin mo, sapat na ba ang aking revolver para sa mga Guardian Civil? Hindi ako sigurado, Senyor Simon. Halip ang mga revolver nila ay napakalakas. Tama, ngunit ang aking revolver ay kaya silang talunin. Kahanga-hanga, ang iyong revolver ay simple at napakalakas. Galing pa ito sa ibang bansa, Kabisang Tales. Meron kang nagustuhan sila, ay wag mo na lamang ipalata. Tataasan ni Senior Simon ang presyo. Tama, matalas ang kanyang pag-iisip sa ganitong negosasyon. Ito ang unang pagkakataon na ipakita ko ang pulseras na ito sa buong mundo. Napakagandang diamante at ruby. Tingnan mo. Ang kayamanan ay maaaring ikasira mo, Sinang. Tama ka, Senyor Simon. Tama, ang mga kayamanan ay maaaring maging dahilan ng masasamang pangyayari sa ating buhay. Ako ay bumibili ng alahas at nagbibenta. Meron ba kayong maialok sa akin? Wala akong may alok sa iyo, Senyor Simon. Ngunit ang mga alahas ay tinabi ng aking anak at ibinenta na. Mali ka, Kabisang Tales. Mayroong itinira si Julie. Ang lakit na binigay sa kanya ni Basilio. Ang lakit na iyon ay mahalaga kay Julie. Sa totoo lang, mas pinili niyang magpaalila kaysa may walay sa lakit na bigay ni Maria Clara. Maria Clara? Oh, Senyor Simon. Paano napasa kamay ni Basilio ang lakit na iyon? Ang kwento ay binigay ni Maria Clara ang lakit na iyon sa taong may keto at dahil sa awa ay ginamot ni Basilio at ginamit itong pangbayad. Ay, hindi ko pa nakikita ang lakit na iyon. Gusto ko na siyang bilhin sa 500. Meron akong kailingan. Guys, kung alam ko lang na ang aking pera ay hindi uunlad, hindi ko na sana isinugal. Bakit? Hindi pa ba sapat na nagpaalila si Uli? Oo, ngunit kulang pa. Huwag kayo mag-alala. Kaya kong bayaran lahat ng inyong ginastang pera. Matubos ko lamang si Julie. Siya, akin ang bayad. Basilio! Malaya ka ng huli. Hindi ka na isang alipin. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan na sa Kasiyahan mo ay sapat na. Para sa kasiyahan mo, gagawin ko ang lahat. Pinag-iisipan ko ay kung saan ako titira. Bakit ka ngumangiti, Basilio? Malalaman mo mamaya. Nilagpasan ang plano tungkol sa paralan. Mahabang proseso yun. Ano bang meron dyan? Ang mga estudyante ay pumili ng bagong istruktura na dapat gawin sa pamahalaan. Ano ba yan? Wala na bang iba kundi problema sa paralan? Anong kaibangan ito? Ngunit, Kapitan, ang mga estudyante ay naghahangad ng Akademyang Wikang Kastila. Akademya ng Wikang Kastila? Anong pumasok sa isip nila na naisip nila yan? Kahibangan. Sa aking pananaw, mas maganda kung suportahan natin ang ideya nito. Suportahan, ang iyong iniisip ay mali. Dapat hindi ito pagbigyan. Dahil kung ang mga Indio ay nakakaintindi ng wikang Kastila, palagi nila tayong tututulan. Iyong sinabi, naniniwala ka ba kung napag-aralan nila ang Wikang Kastila ay para sa kanilang ikakabuti? Oo, dahil sa may piniling kabaliwan at hindi panala. Kung ako ang tatanungin, nakakapanginata ang kabagalan niyan. Tama, nagkakaroon lamang ng tahimik na pag-aalsa gamit ang labis at papel. Pag-aalsa, sa aking tingin ay hindi ko nakita ang nilalaman ng iyong sinasabi, Padre Sibayla. Sa isang puntong panukalang iyon na galing sa taong gustong-gusto ng pagbabago. Sa pamamahala bang ito ni
Isagani, isang walang kwentang binata na pamangkin ng isang inyong pare at suportado nila Makaraig at Basilio. Sa aking konklusyon, ang panakalan iyon ay hindi dapat gawin. Hindi tayo makakasiguro kung anong klaseng tao si Basilio. Sa halip, wala dito si Padre Salve upang tayo kwentuhan tungkol sa binata. Para ang daming tinatagong lihim ng Basilio sinabi. Siya ay masamang imahe sa mga Guardia Civil, sa kabataan at sa kanyang ama na namatay sa isang kaguluhan. Kung ganon, gusto ko ang pangalan niya ang nakasulat. Kapitan General, paumanhin sa pagbanggit tungkol sa panukalang ito. Ang pasungkot sa panukalang ito ay kahina-hinala. Dapat nga, huwag gawin ang kanilang hiniling. Ang mga Indio ay dapat lang huwag matuto ng wikang Kastila. Ang dapat nilang matutunan ay ang magbayad ng buwis at sundan ng utusan at manatiling mangmang. Ngunit bakit? Bakit dapat sila ipagkait ng kaalaman? Hindi ba tuto kung nalaman nila ang wikang Kastila? Magiging kalaban sila ng Diyos at mga Espanya. Kung totoo, tayo ay mahulog kasama ang pamahalaan. Di ko tingin na iyon ay mangyayari kung natutunan lamang nila ang wika. Bakit? Pero, bakit hindi natin hayaan si Don Custodio na magdesisyon sa usapin ito? Nakadaming bayarin, ngunit kaunti lamang nagbabayad. Ay, kailangan ko ng pera ngayon. Akala ko babayaran mo ang inutang mong 7,000 sa akin. Babawasan ko ng 7,000, maging 7,000 na lang. Ayaw kong malugi ang iyong negosyo dahil sa akin. Salamat sa isang kondisyon. Ano yun? Magpapatago ako ng armas ngayong gabi sa iyong tindahan. Wala kang dapat katakutan. Lahat ng ito ay nakaplano na. Kumusta ka na, Basilio? Junior Simon, hindi ko na malayan yung pagdating. Ayos lang po ako. Makinig kang mabuti, Basilio. Sa ilang sandali lamang magsisimula na magsikat. Senior Simon, sinabi ko na sa inyo dati na wala akong balak sumali sa politika. Nandito ako upang mapiliin ka. Kamatayan o magandang kinabukasan. Kamatayan o magandang kinabukasan? Tiyak na ba ang inyong tagumpay? Kaya kong hikayatin ng lahat. Sa akin sinabi, naniniwala sila na galing ito sa praile at general. Ano ba ang aking magagawa, Senior Simon? Simple lang, pumunta ka sa Santa Clara upang itakas sa pinakamamahal ko na ikaw at si Kapitan Tiago lamang ang nakakala. Maria Clara? Tama, si Maria Clara. Siya lamang dahilan kung bakit pa ako nabubuhay. Ginawa ko ito upang buksan ang pinto ng kumbento. Ngunit huli na ang lahat. Bakit? Ano ang ibig mong sabihin? Patay na si Maria Clara. Sinungaling! Buhay pa si Maria Clara. At ngayong gabi may sasalba ko. At ikaw ang mamamatay. Totoo ang aking mga sinasabi. Siya, kung hindi ka maniniwala, bisitahin mo ang komento upang malaman mo. Namatay siyang hindi niya ako nakikita. Namatay siyang hindi man lang niya alam na buhay pa ako. At ngayon, ano pa ang silbi ng buhay ko? Ayon sa nabalitaan ko, nakabilang boss Basilio. Paano naman ang kanyang mga kasamahan? Lahat sa kanila ay nakalaya na. Ngunit, dahil namatay si Kapitan Tiago, ay wala nang tutulong sa kanya upang makalabas. Ano ang nararapat kong gawin? Tulungan mo ako, Hermano Bali, pakiusap. Alam ko na, si Padre Camora. Tama, makakatulong siya sa iyo. Tara na, Huli, puntahan natin ang Padre. Ngunit, Hermano Bali, wala na bang ibang paraan? Alam mo, siya ay makapangyarihan at may influensya sa pamahalaan. Paniguradong maliligtas niya ang bibitayin. Kaya tayo na, Huli, sasamahan kita sa kumbento. Ngunit, Hermana, huwag ka namang makasarili. Tulungan mo si Basilio. Kailangan niya ang tulong mo. Gagawin ko ito para sa iyo, aking mahal. Ano ba, Huli? Tayo na! Paulita, totoo ba mahal ko? Sagutin mo ako. Totoo ba ang mga balibalitang ikakasal ka na sa iba at kay Juanito pa talaga? Sagani, patawarin mo ako. Hindi ko nais nasaktan ka. Ngunit, ginawa mo na. Walang katotohanan ng mga iyon, hindi ba? Patawad, Isagani. Tama na, maghiwalay na tayo. Akala ko ba'y sa akin ka masaya? Isagani, ayoko na. Hindi na kita mahal. Nakakapagod kang mahalin. Magpapakasal na ako kay Juanito dahil iyon ang mas makabubuti para sa akin. Pabibigay niya ang lahat ng kailangan ko. Hindi, Paulita. Makinig ka sa akin. Hindi ako papayag. Hindi, Isagani. Ikaw ang makinig sa akin. Intindihin mo naman ako. Ang nais ko lang naman ay ang ikabubuti ko. Hindi mo mabibigay sa akin ang buhay na aking nakagisnan. Hindi. Hindi mo yan kaya.
pipiliin kita ay hindi ko alam kung saan ako lulubi. Wala akong magandang kinabukasan sa piling mo. Paulita, aking sinta, sabihin mo sa akin kung ano ang dapat kong gawin para manatili ka. Gagawin ko ang lahat para mapatunayan ko lamang sa aking sarili, maging ang pag-ibig ko para sa iyo. Dani, hindi sapat ang pag-ibig na kaya mong ibigay para tayong dalawa ay mabuhay. Hindi ako mapapakain ng pag-ibig na sinasabi mo, ni hindi mo rin kayang magsayawang lubos kong hilig. Pagpatuloy mo na lamang ang iyong pangarap para sa iyong lalawigan. Hindi, mahal ko. Sabihin mo nagbibiro ka lang. Sa Dani, hindi. Buo na ang desisyon ko at alam ko na iyon ay tama. Formal na ang desisyon ko na makikipaghiwalay na ako sa iyo. Magpapakasal na ako kay Juanito sa makalawa. Mabibigyan niya ako ng magandang buhay kaysa sa iyo. Patawarin mo ako, Isagani. Ngunit hanggang dito na lamang tayo. Imbitado ka pa rin sa kasal namin kung nais mo mang dumalo. Paulita, mahal na mahal kita. Mababaliw ako kapag mawala ka. Ngunit Isagani, tama na. Hindi na kita mahal. Ayoko na. Pakawalan mo na ako at baka may makikita pa sa ating dalawa. Ako maging dahilan pa ito ng pagkaudlot ng kasal ko kay Juanito. Sana ito na ang huli nating pagkikita. Paalam na. Sana maging maligaya ka. Sabihin mo sa akin, mahal ko, paano ako magiging masaya kung ikaw na aking kasiyahan ay mawala na? Padre Florentino, tulong! Diyos ko! Anong nangyari sa iyo? Salamat, Padre Florentino. Tunay-tunay na ang lahat. Hindi pa huli ang lahat. Hindi ko alam paano kita pasasalamatan. Sulat po, Padre Florentino. Akala ko natutulog ka, Senyor Simon. Kamusta ang iyong pakiramdam? Ano ang sulat na ito, Padre? Ito, isang telegrama. Ano ang nilalaman? Ayon dito, ikaw ay dalapin sa panlubog ng araw. Ako'y nauhaw na. Dali lamang. Wala nang say-sayang lahat. Mabuti pa ang mukasan ko na aking buhay. Mga bagin, anong nagawa mo, Senyor? Nakaramdam ako ng sakit, malubhang sakit. Alam kong hindi na ito magtatagal. Alam ng Diyos na ikaw ay nagkamali, Senyor. Ngunit, ikaw ay napatawad na. Sa iyong tingin, ang ating bansa ba ay ulan? Naniniwala ako, kung walang kalayaan, walang katarungan. Bakit niya ako pinipigilan sa aking binabala? Kung ako'y magtatagumpay, makukuha natin ang layahan. Nakita niya ng walang katarungan ng iyong pamamaraan para makuha ang kalayaan. Itanggap ko ang iyong paliwanag. Ngunit bakit hindi niya pinarusahan ng mga taong dahilan ng aking paghimagsik? Huwag muna sila sisihin, Senyor Simon. Ang kanilang parusa ay darating din. Salamat, Padre Florentino. Walang anuman, Senyor Simon. Papatapa ko ng armas. Ngayong gabi, sa iyong Kaya ya! Papatapa ko ng armas ngayong tindang. Kung ganun, gusto ko ang pangalan niyang Kung ganun, gusto ko ang kanyang Kung ko ganun, pinaka ang pangalan niya. Yung kanina, ano? Gusto kayo siya? Simon.
sige, video yan. Penguin. Penguin. Ay, nagana man si Kuan. Kuan yun na rin. Na. Asay mak ngayon. Wala ko labot. Di kumando ka na doon. Alam mo, nag... Lagi do. Ay, lagi lang. Tapos ako na si Joaquin. Lagi pa ka, wala ikaw. Ah! Wala mo matay. Oh, dadan. Ah,